Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw o gabi man po sa inyo. Itago niyo po ako sa pangalang Lexus. May napakinggan po akong storya about sa magpapares na nakarelate po ako. Lalo na sa panahong trending ngayon at pinagkakaguluhan ng mga vlogger ang magpapares na si Diwata. Ibabahagi ko na rin po Kuya E ang aking kwentong pares. Kuya E, 2023, last year lamang po nang maluwas akong Maynila. Yung akala kong office work ay hindi pala para sa akin. Nahirapan akong makapag-adjust Kuya E. Kaya naman natagpuan ko ang sarili kong namamasukan sa isang paresan. Kuya E, 2 shift po kami sa paresan at ang nakasama ko po ay si Buds. Si Buds po ay moreno, payat pero maitsura. Hindi alam ni Buds na ako ay isang paminta Kuya E. Stay in po kami at sa isang kwarto lamang po natutulog. Aaminin ko, si Buds Kuya E sa kabila ng pagiging payat ay may itinatagong taba. Dahil nga sa parang tropa ang turing sa akin ni Buds, nakita ko na lahat sa kanya Kuya E. May angking katabaan ng kanyang paps. Di pa man ito nag-standing ovation. At totoo po, proud si Buds doon. Dahil one time na nakita niya akong nakatingin nung nagbibihis siya. Tinanong pa niya ako, malaki ba? Par? Sabi ko oo. Di ba ganito ang sayo? Natawa ako pero oo. Sinagot ko na Juts. Walang itinago sa akin si Buds. Dahil sa sikip sa kwarto, madalas nakabrief lang ito. Matulog na nagtanong pa sa akin nung una kung okay lang daw ba. Wala naman ako magagawa dahil nakikisama ako. Pero aaminin ko Kuya E, sa pagod namin sa pagtitinda, tulog mantika si Buds. Kaya minsan napapatungan ng kamay ko, nasasalat ang kanyang paps. Minsan habang tulog siya ay nakakapagpasabog ako ng bulkan. Tumatayo ako sa higaan dahil baka maramdaman niya ang ginagawa ko. Sobrang dilim sa kwarto namin, kaya naman minsan sa pamamagitan ng penlight, tinatanaw ko ang kanyang paps. Bumabakat kasi yung ulo. Kuya E, isang gabi po, ako naman ang nagulat nang may maramdaman ako sa aking likuran. Tila ba may ungol akong naririnig at may matigas na kung ano. Gumagalaw si Buds na akala mo ay may ginagalaw. Pero ramdam na ramdam ko sa aking likuran. Kuya E, mahina niyang tinatawag ang aking pangalan. Hindi ako sumasagot hanggang sa kunwari ay nagising ako. Oh, gusto mo ba? Tara. Sa pagkakataong yun, patid ko na sa oras na yun gustong kumawala o makapasok ni Buds. Kuya E, inabot niya ang kamay ko at pinahawak ang mainit at nanggagalit niyang paps. Nandun yung kaba ko Kuya E, pero yung pagsusumamo ni Buds, wari mong super sa kaelan ng loko. Napakainit. Sobrang naguhumindig. Mainit na mainit ang gabing yun, parang kumukulong pares. Kuya E, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sunggaban ng payat na katawan ni Buds. Hanggang sa doon na naglaro sa kanyang paps. Isang mainit na tila kumukulong pares ang masarap kong nilantakan. Hindi ko akalain na magiging grabing init ako. Tila ba mauubusan ako noon ng pagkain sa kanyang paps Kuya E o pagsupsop. Matagal-tagal ako doon naglaro sa kanyang lato-lato hanggang binalikan ang puno muli iyong sinupsop. Kinalaunan Kuya E, naramdaman ko na yung pagbuluwak ng mainit na sabaw. Makatas, malapot, ang kakaibang pares ni Buds, aking nalasap Kuya E. Matapos yun nagpaalam si Buds na matutulog na.
Walang usapan kung ano ang naganap sa amin at Kuya E, kinabukasan ay wala namang pagbabago. Bagaman tila naiilang ako. Habang si Buds ay medyo master talaga sa ganung bagay na parang wala lang nangyari. Alam ko, straight si Buds, Kuya E, kaya parang wala lang sa kanya yon. Iba kasi ang sa akin. Madali akong mahulog, pero nag-isip ako, nahulog nga ba o nael lang din? Magkaiba kasi yun. Maraming pagkakataon na nalalantakan ko na lang siya basta-basta. May pagkamael kasi si Buds, Kuya E. Minsan sobrang L niya, akala niya keps ang aking bibig. At doon, Kuya E, mas malinaw na sa akin. Tinanggap ko na, Kuya E, na hanggang ganun lang talaga kami. Kaya naman nang hinihiling niya sa akin ang lagusan ay pilit kong tinatanggi. Hindi ko isinuko kay Buds. Kuya E, ilang buwan din akong nagpakasasa na malantakan ng paps ni Buds. Hanggang sa magpalitan kami ng shifting at kasama. Iba naman ang kapartner ko o kasama ko. Ito ay si Drex, Kuya E. Mas hot si Drex kumpara kay Buds at Kuya E, ang dating ni Drex kasi yung basag ulo pero mabait naman pala. Lagi lang akong nakatalikod kapag matutulog kami. Hindi ko pa kasi siya ganun ka-close. Pero isang gabi, kung paano nangyari ang sa amin ni Buds, ganun din pala kay Drex. Dumantay sa akin si Drex at nararamdaman kong tila ba may buto ng pata. Yes, Kuya E, may ipagmamalaki ang Drex kumpara kay Buds. Nakikiramdam ako, Kuya E, kung ano mangyayari. Hindi ko rin alam kung ramdam ako ni Drex. Hanggang sa kinuha niya din ang kamay ko. Sabi niya sa akin, gusto ko na gawin mo sa akin ang ginawa mo kay Buds. Nagulat ako. Paano niya nalaman? Sinabi ba ni Buds? Sure na sure ako doon. Hindi ko alam ang naramdaman ko, pero ganun na rin yun. Kuya E, sinunggaban ko na rin ang gustong mangyari ni Drex. Pero parang gigil ako kay Buds dahil sinabi niya, pero mas ginalingan ko kay Drex. Yung tipong hindi niya makakalimutan. To the highest level, Kuya E, na performance ang ginawa ko. Kuya E, aaminin ko mas enjoy ako kay Drex. Bagay na hindi ko pinagsisisihan kung ano man ang sinabi sa kanya ni Buds. Kasi si Drex, bagaman mas astigin at nasa curiosity stage din pala. Dumating ang isang gabi na hinalikan niya ako. At sino nga ang mag-aakala na kahit hindi siya marunong ay susubukan niyang lumantak. Kuya E, parang pares at fried rice. Naging swakto kami ni Drex. Gusto ni Drex ang baliktarang numero na siyang talagang gustong gusto ko rin naman. Sinabi sa akin ni Drex na kung okay lang daw ba na maging kami. Nagulat ako. Daw niya kasi ako. Which is sa totoo lang, hindi ko alam kung tanggap ko. I mean, sa mga ginagawa. Parang naisip ko, gusto ko man, yun wala akong feelings na naisip. Marahil ay nadala kasi ako siguro kay Buds. Nagtaka si Drex bakit hindi raw ako makasagot. Sorry Drex, nabigla lang kasi ako. Inamin ko, Kuya E, kay Drex. Akala ko kasi L lang yung gusto niya. Tinatanong ako ni Drex, manhid daw ba ako at hindi ko man lang nararamdaman sa kanyang pinakawalang halik. Pero mabait si Drex, Kuya E. Sabi niya sa akin sabihin ko daw kapag ready na ako. At papatunayan naman niya ang pagmamahal niya. Nakakabigla, Kuya E. Kasi hindi ko talaga inaasahan ang magiging pag-amin niya. Kuya E, isang gabi, wala si Drex, dumating naman si Buds. Gusto niya magpalantak sa akin. Sinabi ko kay Buds, ayaw ko. Dahil raw ba, nagkakamabutihan na kami ni Drex ay ayaw ko na sa kanya. Kung iisipin, ang haba ng hair ko doon sa part na yon. Pero, hindi ko naisip yun. That night, naamoy kong lasing si Buds. Pilit niyang inilabas ang paps. Pinipilit at gustong ipagduldulan sa aking mukha. Alam ko naman, nagsimula kami sa L pero sinabi ko kay Buds, ayoko na. Kuya E, hindi ko alam kung ano ba yung natira ni Buds. Sinuntok niya ako sa muka, malapit sa mata. Nagkaroon ako ng black eye.
Tapos sinuntok din ako sa tiyan. Pilit akong pinanganga ni Buds at nasaktan ako sa ginagawa niya. Kuya E, hawak niya ang buhok ko. Halos sumigaw, umiyak na ako pagmamakaawa. Nagkakahula ng mga aso sa labasan dahil siguro sa ingay ko. Pero sa mga kapitbahay, wala namang lumapit. Marahil dahil sa lakas ng sounds na pinatugtog ni Buds. Kuya E, iyon ang hindi ko gustong nangyari sa akin. Gulpi sarado ako at halos dumugo ang mukha ko. Galit na galit si Drex nang malaman niya. Nagpangbuno sila ni Buds sa may labasan. Sa takot ni Buds, tumakbo siya. Hindi nang bumalik din sa trabaho. Tinanong kami ng boss namin ano nangyari dahil walang mukhang maiharap si Buds. Pinalabas na lang namin na nagnakaw ito sa amin at nahuli namin at ginulpi pa ako. Simula noon Kuya E, hindi na namin nakita o hindi na nagpakita si Buds. Lumipas pa ang ilang buwan. Minahal ko si Drex. Dahil napatunayan ko yung legit na pagmamahal niya. Kaso Kuya E, ang problema, nalaman ng pamilya ko na sa paresan lang ako nagtatrabaho. Sabi ko naman okay lang ako pero hindi sila pumayag. May business kasi kami sa probinsya. Sinundo ako Kuya E. Pilit na isinama pa uwi. Kuya E, last month lang yun nangyaring pagsundo sa akin. At 1 month na kaming hindi nagkita ni Drex. Dahil nasira ang phone niya nung nag-away sila ni Buds. Hindi kami nagkakontakan hanggang nung isang araw ay pinilit daw niya na makabili ng new phone. Gusto ni Drex, Kuya E, na sumunod sa akin sa probinsya. Kahit daw maghanap siya ng pagtatrabahuhan, basta magkalapit kami. Sabi ko mahirap ang buhay sa amin, pero sabi niya okay lang, basta magkalapit kami. Hindi rin daw naman maganda ang buhay niya, lalo na kapag wala ako sa tabi niya. Sa totoo lang, Kuya E, sa lahat ng nangyari sa akin, masaya ako na nakilala ko si Drex. Alam ko, marami pa kaming pagsubok na sana ay kayanin namin. Next Sunday Kuya E, magkikita na po muli kami. Salamat po Kuya E sa pagbasa sa aking maikling kwento. Lexus, ang taray nga. Medyo may pagkadiwata nga itong si Lexus. Pero yun nga, katulad yung sinabi mo, yun yung isa sa, yung hindi mo gusto nangyari sa'yo, lalong-lalo na nung una, nagsimula lang naman sa inyo ni Buds yung L, tapos yun, biglang nagkaroon ng Drex, tapos lilitaw siya, parang, kumbaga, nangyayari din naman talaga no, na naabuso yung mga lalaki o sa mga LGBT. Tapos yun yung hindi maganda, no, kumbaga hindi niya natanggap o kung ano man yung gusto niya sa'yo hindi niya makuha dahil na syempre may iba ka na or something na kahit papaano ay may mas nakikita ka na mas may future ka. Halimbawa, doon kay Drex. Muli, masakit yung nangyari sa'yo pero at least, di ba, kumbaga ang haba ng hair mo dahil pupuntahan ka ni Drex. Muli, maraming salamat sa iyo, Lexus, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta. Dito lamang po sa inyo pong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.